Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 28, 2025. Yung minomonitor nga po nating low pressure area dito nga po sa may West Philippine Sea. Asahan nga po natin medyo tumaas nga ang chance niya na mag-develop bilang tropical depression or mahinang bagyo. Alin nga lang po sa dalawa na nasa loob siya ng Philippine Area of Responsibility o paglabas na nga po ng ating PAR. At asahan nga natin yung extension ng kanyang kaulapan ay makaka-apekto nga po yan dito sa may parte ng Ilocos Region, Cagayan Valley, dito po sa may parte ng Metro Manila, Mindoro Provinces at sa parte ng Palawan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, asahan nga po natin na magkakaroon pa nga po tayo mga panibagong sama ng panahon na nakikita nga po natin ngayon sa ating advanced weather forecast. Kaya paghandaan nga po natin yung mga posibilidad na magiging senaryo nitong mga sama ng panahon. Dito naman po sa may parte ng Mindanao, kung mapapansin nga natin, magiging maayos at maganda naman lagay ng panahon. May mga kalat-kalat ng pagulan dito nga po sa may parte ng Caraga Region. At pagdating naman po dito sa may parte ng Visayas, asahan po natin yung habagat at extension ng kaulapan nitong low pressure area ay posible nga po makaapekto dito po sa ilang bahagi ng Visayas at kaya posible po magkaroon ng mabiglang pagbuhos ng pagulan. Dito naman po sa nilabas ng bagong Pag-asa DOST, bukas at saka mamaya mataas ang posibilidad ng mga pag-ulan dito sa may parte ng Palawan, sa may Antique at Occidental Mindoro. Kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan dyan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, so expected na nga po natin by tomorrow, August 29, ito po ay posibleng isa ng ganap na bagyo at ito po ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating nga po ng August 30, ito po ay patungo dito sa may parte ng China. At pagdating po ng August 31, asahan naman natin ito po yung habagat, kung mapapansin natin, yung habagat naman ay makakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng September 1, unang araw ng Setyembre or ng bare months, mapapansin natin magkakaroon ng posibleng sirkulasyon dito o possible low pressure area, pero mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. Pagdating naman po ng September 2, ito po ay nasa eastern section ng extreme northern Luzon, at pagdating po ng September 3, so expected natin ito po ay nandito na sa may eastern section na po ng Taiwan. At pagdating naman po ng September 4, asahan po natin habagat po ang makakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng September 5, asahan po natin na magiging maayos at maganda naman ang lagay ng ating panahon. Pagdating naman po ng September 6, expected natin na may dalawang possible low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng September 7, ito po medyo makikita natin nagkakaroon ng magandang sirkulasyon yung isang low pressure area na nasa labas ng ating bansa. At pagdating po ng September 8, asahan naman natin yung low pressure area dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Posible pong mag-develop yan into tropical depression or mahinang bagyo. By September 9, isa na po yung ganap na bagyo, nasa loob po ng PAR itong sama ng panahon. At pagdating po ng September 10, mas lalakas pa nga ito at as of now, patungo po yan ng Japan or dito nga po sa may parte ng Korea. At meron panibagong low pressure area tayong i-monitor. Again, inuulit nga po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan dahil yan po ay advanced prediction pa lamang ng European Center. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.